Bonjour sa lahat ng aking mga kaswiti saan man kayong parte ng mundo. Ngayong araw, isa na namang kakaibang prutas ang ating alamin, kilalanin at pag-aralan na siguradong kapupulutan nyo ng aral at mamangha sa mga benepisyong pangkalusugan taglay ang prutas na ito. Walang iba kundi ang prutas na nektarin. Medyo may kamahalan ang presyo nito dahil imported po ito at palagay ko wala tayong tanim nito dito sa Pilipinas mga kaswiti. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang prutas na ito, inaanyayahan ko po kayo na panuorin ang bidyong ito hanggang matapos para magkaroon po tayo ng kaalaman sakaling makita natin ang kakaibang prutas na ito. Kaya keep on watching mga kaswiti. Ang nektarin ito ay may scientific name na Prunus persica na kabilang sa pamilyang Rosaceae na lumaki sa buong mas mainit na mga mapagtimpi na rehiyon ng parihong hilaga at timog na hemisperyo ng ating mundo. Ang mga nektarin at peach ay halos magkapariho sa mga milukoton sa parihong kanilang hinitikong pampaganda at nutritional profile. Ang pinakahalata ng pagkaiba ay ang kanilang balat at lasa. Ang mga milukoton ay natatakpan ng fuse habang ang mga nektarin ay may payat, makinis na balat. Ang mga nektarin ay mayroon ding bahagyang mas matatag na laman at isang mas matatamis na tart lasa. Bagaman ang kanilang mga lasa ay natatangi, ang mga nektarin at peach ay maaring palitan ng mga resipe. Bilang karagdagan sa pagiging mababa ng calories at mayaman sa hibla, ang mga nektarin ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamina A at C at potassium. Ang mga nutrient na ito ay nag-aalok ng mga benepisyo sa kalusugan, sa mga tuntunin ng pinakamabuting metabolismo, pantunaw at kalusugan sa puso. At ngayon mga kaswiti, ating alamin o siyasatin ang mga katotohanan tungkol sa prutas na nektarin or ang kanyang nutritional facts. Ang una po dito mga kaswiti, ang nektarin ay mayaman ito sa carbohydrates. Ang isang medium na nektarin ay may 15 gramo or 15 grams na carbohydrates na ginagawang angkop para sa karamihan sa mga low carb diet. Marami sa mga carbs sa nektarin ay nagmula sa mga simpleng carbs katulad ng asukal. Sa mga nektarin, ang fructose ay nagkakaroon ng higit sa isang katlo ng mga simpleng asukal. Ang natitira ay binubuo ng glucose at sucrose. Taliwas sa mga komplikadong carbs na unti-unting nahahati sa mga simpleng asukal, ang mga simpleng carbs ay mabilis na sinunog at maaring maka-impluwensya sa inyong asukal sa dugo. Sa kabila ng nilalaman ng asukal, ang mga nektarin ay may isang katamtamang glycemic index or GI na 43 or higit pa or mas mababa sa isang linya na may isang tasa ng unsweetened bran cereal o isang hiwa ng basag na trigo. Naghahati din na ang mga nektarin ng 2.4 gramo or 2.4 grams na hibla bawat pagkain nito. Ang pangalawa po dito mga kaswiti, ang nektarin ay mababa ang taba or fat. Ang mga nektarin ay isang mababang taba na pagkain na may mas mababa sa 1/2 gramo ng taba bawat pagkain o paghatid at walang kolesterol. Ang maliit na halaga ng taba sa nektarin ay binubuo ng malusog na puso na walang monounsaturated at fully unsaturated fats. Ang pangatlo po dito mga kaswiti, ang nektarin ay mayaman sa protina or protein. Ang mga nektarin ay isang mayamang prutas na mapagkukunan ng protina. Nagtataglay ito ng 1.5 gramo sa bawat pagkain ng prutas na ito. Ang pang-apat po dito mga kaswiti ay ang nektarin ay mahusay na mapagkukunan ng mga vitamina at mineral. Nag-aalok ang mga nektarin ng katamtamang halaga ng mahahalagang vitamina at mineral sa ating katawan. Ayon sa USDA or United States Department of Agriculture,
Ang mga nectarine ay nagbibigay ng isang malusog na proportion ng sanggunian para sa pang-araw-araw na paggamit o recommended daily intake ng mga sumusunod na nutrisyon. Una po dito mga kaswiti ay ang vitamin A. Ito ay may 9.4% ng RDI o recommended daily intake. Ang pangalawa po dito mga kaswiti ay ang vitamin C. Ito ay may 13% ng ating RDI o recommended daily intake. Ang pangatlo po dito mga kaswiti ay ang vitamin B3 or niacin. Ito ay may 6% ng ating RDI o recommended daily intake. Ang pang-apat po dito ay ang copper. Ito ay may 4% ng ating RDI o recommended daily intake. Ang panglima ay ang potassium. Ito ay may 4% ng ating RDI o recommended daily intake. Nag-aalok din ang nectarine ng isang makabuluhang halaga ng mga antioxidant beta-carotene, isang pauna sa vitamina A, at tryptophan, isang pauna sa niacin. Kung ikukumpara sa mga milukuton, ang mga nectarine ay mayroong higit na mga polyphenol na nakabatay sa halaman. At ngayon mga kaswiti, ating alamin ang mga pakinabang sa kalusugan or health benefits ng isang nectarine. Ang mga nectarine ay pinaniniwalaang naglinang or kinultivate or itinanim noong 4,000 taon na ang nakalipas. Tulad ng mga milukuton, ang mga nectarine ay matagal nang ginagamit sa mga remedyo ng mga tao para sa kulik at pananakit ng tiyan o sa mga tradisyonal na gamot ng mga Tsino upang gamutin ang paninigas ng dumi at pangrigla. Habang kinakailangan ng mas maraming pananaliksik, ang ilan sa mga compound sa nectarine ay maaaring may pangako para sa panggamot o pang-iwas sa ilang mga sakit. Ang unang magandang benepisyo mula sa pagkain ng nectarine, ito ay maaaring mabawasan ang panganib ng labis na katabaan, diabetes at sakit sa puso. Ang mga antioxidants sa nectarine ay pinaniniwalaan na nag-aalok ng mga benepisyo sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas o pagbabawas ng panganib ng mga kondisyong ito na madalas nauugnay sa bawat isa. Naglalaman ang mga nectarine ng malalakas na polyphenol compound na maaring potensyal na baliktarin ang mga sintomas ng metabolic syndrome habang sabay na ibinaba ang asukal sa dugo at binabawasan ang pamamaga ng vascular na auugnay sa arteriosclerosis o tigas ng mga ugat. Ang pangalawang magandang benepisyo mula sa pagkain ng nectarine, ito ay maaring mapabagal ang paglaki ng mga cells ng kanser. Ang parehong pangkat ng mga mananaliksik sa buong mundo ay iniulat na ang mga polyphenol na ito ay binabawasan din ang paglaganap ng mga independenteng estrogen na selula ng kanser sa suso, sa mga tubo or colon na may pagsubok ng 50%. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga fits at nectarine polyphenols ay maaring mag-alok ng isang proteksyon na benepisyo laban sa ilang mga kanser sa suso at sa colon. Ang pangatlong magandang benepisyo mula sa pagkain ng nectarine, ito ay maaring ibaba ang kolesterol. Ang vitamin A, vitamin C, beta-carotene at tryptophan ay may magkatulad na katangian. Ang mga antioxidant compound na ito ay hindi lamang makakatulong sa pagbaba o pamamaga ng vascular kundi sa pagpapabuti ng sirkulasyon at presyon ng ating mga dugo. Ngunit maaari ring maiwasan ang oksihenasyon ng low density lipoprotein or tinatawag na LDL na kolesterol, ang uri na naugnay sa arteriosclerosis at coronary artery disease. Ang pang-apat na magandang benepisyo mula sa pagkain ng nectarine, ito ay nakapagpababa ng timbang. Mahalaga ang dietary fiber para sa bituka tract. Pinatatag nila ang aktibidad
ng gastrointestinal tract, nagpapabuti ng mga proseso ng metaboliko at nag-aambag sa pagbawas ng pagtaas ng timbang ng isang tao. Ang nectarine na tinatawag na kapatid lamang ng peach ay napakahusay na hiniling sa mainit na panahon. Maliwanag, mabango, makatas, matamis at ang lahat ng ito at marami pang ibang mga katangian. Ang mga katangian ng prutas na ito ay kinabibilangan ng isang makinis, orange o pink na pulp na may isang siksik na istruktura. Ang China ay tinuturing na tinubuang bayan ng nectarine, ngunit hindi ito gaanong tanyag ang nectarine sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kunting trivia lang mga kaswiti na ang unang makasaysayang pagbanggit ng mga nectarine or first historical mention ng prutas na ito ay nagsimula pa noong 1616 sa England. Gayunpaman, pinaniwalaan na ang mga nectarine ay mayroon na sa China 2,000 taon na ang nakalipas. Mula dito malamang na lumaki sila sa Persia, Greece at Italy. Ang mga Espanyol ay kredito sa pagpapakilala ng mga nectarine sa mga bansang Amerika. At ngayon mga kaswiti na may idea na kayo kung ano ang prutas na ito at kung ano ang kanyang mga magagandang benepisyo sa ating katawan, ay aba bumili na Matamis ang prutas na ito at saka healthy pa. Una dito ay kamag-anak ito ng peach. So maraming salamat mga kaswiti sa panonood at kung sakaling nagustuhan nyo ang videong ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share at pindutin ang notification bell para sa mga bagong video na kapupulutan nyo ng aral. God bless you all mga kaswiti at see you in my next video.